Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Baldadong Asawa. Alas 4 ng hapon, kababalik lang ng pamilya Flores sa magara nilang bahay. Kalilibing lang kasi ni Josephine, ang pinakamatagal nilang kasambahay na hindi na rin iba ang turing nila. 15 years old si Josephine nung manilbihan to sa pamilya ng Flores kasama pa ang kanyang ina na namatay na lang din sa paninilbihan sa nasabing pamilya. Dito na rin nakilala ng babae ang lalaking kanyang napangasawa, si Artem, nagsisilbing boy ng pamilya Flores. Kinailangan nila ang lalaki sapagkat naging sakitin na noon si Ginoong Teodore, ang haligi ng tahanan ng pamilyang Flores. Hindi rin naman kasi masyadong maasahan ang kaisa-isang anak ng pamilya na si Kerwin, sapagkat happy-go-lucky at may pagkarebelde ang binata. Palibhasa ay pinalaki sa layaw ng mga magulang noon. Pagkapasok ni Artem sa kwarto, tulak-tulak ang wheelchair kung saan nakaupo ang baldado niyang amo na si Ginoong Teodore ay binuhat niya kagad ito at marahang inilapag sa malambot na kama. Inayos niya ang pwesto ng edad 75 na Ginoo at ang komportable na to ay saka siya lumayo sa kama. Salamat, Artem. Ikinalulungkot ko ulit dahil iniwan na tayo ng asawa mo. I can't imagine na mas mauuna pa pala sa akin si Josephine. Masakit din sa akin dahil parte na talaga siya ng pamilya Flores. Maraming salamat po, sir, sa lahat ng naitulong niyo sa amin ng asawa at anak ko. Kahit paano po nabigyan ng magandang libingan si Josephine. Ang pamilya namin ang dapat magpasalamat sa inyo. Kahit wala na ang asawa mo, kailangan ka pa rin namin. You can stay here with your son as long as you like. Ako, thank you, sir. May kailangan pa po ba kayo? Para pagbaba ko maisabay ko na pong dalhin dito. Hindi na natapos ng lalaki ang pagsasalita sapagkat biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay pumasok ang babaeng medyo payat na matangkad, morena at matalim kong makatingin. Siya ang 50 years old na asawa ni Ginoong Teodore na si Ginang Daphne. Pero kahit ganoon na ang edad ng nasabing babae ay hindi yun halata dahil sa daming koloreting pampaantay-aging sa mukha nito. Tinanggal niya ang black na vintage sheer scarf na suot at saka to hinagi sa couch na nasa tapat ng kama. Pagkatapos ay lumapit siya sa nag-uusap at hinarap si Artem bago magsalita. Sige na, Artem. Ako nang bahala sa asawa ko. Magpahinga na muna kayo ng anak mo. Alam kong pagod na kayo. Thank you po, ma'am. Pagyukod ay lumabas kagad ng silid ang maitim na lalaki. Kasalubong niya pa ang nag-iisang anak ng kanyang mga amo na si Kerwin, na niyukuran lang niya din. Sorry for your loss ulit, Kuya Artem. Walang anuman, sir. Anong walang anuman, tangik? Kapag may nag-condolence sa'yo, mas mainim na isagot kaysa sa you're welcome o walang anuman, thank you for your thoughts and prayers. Thank you for reaching out o kaya I appreciate it. Ganun ba yun, sir? Oo, ganun nga yun. Pero serious nakakalungkot talaga dahil bigla na nangyari kay Ate Josephine. Ay, maiksi talaga ang buhay kaya dapat mag-enjoy tayo, no? Natigilan sa pag-uusap ang dalawa sa pintuan dahil biglang sumingit si Ginang Daphne na nakatayo pa rin sa harap ng kama. Kerwin, pakisara na muna yung pinto. May pag-uusapan kami ng daddy mo. Okay, Mom. Sige, Kuya. Pasensya na, ha? Mula sa higaan ay pinagmasdan na lang ng Ginoong Baldadong si Artem hanggang sa maisara na ni Kerwin ang pinto. Pagkatapos noon ay binalingan niya ang asawang tila nagtataray na naman ng pagmumukha. Gaano ba ka-urgent ang pag-uusapan natin? At kailangan ngayon pang katatapos lang ng libing ni Josephine. Oo nga, Mom. It is really important. Umiling at umismid muna ang ginang bago naupo sa couch
at nagtanggal ng sapatos nitong high heels. I consider it as an urgent matter na dapat mapag-usapan. Darling, Daphne, hindi lang naman natin basta kasambahay si Josephine. Part na siya ng family Flores. Sila ni Artem at saka si Japet. Tama si Daddy, Mom. Magkaroon ka naman ng konting konsiderasyon sa patay. Makinig muna kasi kayo, no? Nagkatinginan lang ang mag-ama bago muling bumaling sa ilaw ng tahanan. Pwede na ba ako mag-explain? Pagtango ng mag-ama ay nagpatuloy nga sa pagsasalita ang ginang. Actually, it's about Josephine and her family. Artem and Japhet. Dahil sa unexpected na nangyari sa kanya, I really feel bad para sa mag-ama. Kita niyo naman ang itsura ngayon ni Artem. Hindi lang yun masyadong maimik pero deep inside nasasaktan siya. Kung tayo nga, masakit na sa atin ang nangyari. What more pa sa kanya na asawa niya mismo ang namatay. Ano po bang plano nyo? I wanna hear it, darling. Pero uunahan na kita. Kung paalisin mo sila rito, disagree ako dyan. I second the motion. Napairap na naman ng babae dahil sa mga sinabi ng kanyang mag-ama. Can you please hear me out? Kayo mag-ama kayo. Kailan ko naman sinabing papalayasin ko sila rito? Di ba nga part na sila ng pamilya natin? Why the hell should I do that? Okay, then explain to us, please. Gusto ko munang pagbakasyonin ang mag-ama as soon as possible para naman kahit papaano makapag-unwind si Artem. Kasi kung nandito siya sa atin, sure akong mas malulungkot siya dahil palagi niyang maaalala si Josephine. For how long, Ma? Maybe weeks or a month or two. Agree ako sa sinabi mo. Pero bakit di si Artem mismo ang tanongin natin? The question is, gusto ba talaga ni Kuya Artem na magbakasyon sila? For sure mahihiya yon. Kaya nga i-insist natin. Mag-a-arrange ako ng bakasyon niya sa probinsya nila. Sabihin na natin for example, 1 month maximum na. Para pagbalik nila rito medyo okay na siya. What do you think? Napatango lang si Kerwin habang ang Ginoong Baldado naman ay tila nagdadalawang isip pa. Sino naman ang mag-aalaga sa akin habang wala si Artem? Ayaw kong ikukuha niyo ko ng bagong caregiver dahil hindi ako kampante, darling. Napabuntong hininga ang ginang bago sumagot. Since wala sila at ayaw mo namang kumuha ng ibang caregiver, pwede naman kami ng anak mo. Ha? Wait, what? You and I, Ma? Sure ka? Yeah. Bakit? Ayaw mo bang alagaan ng daddy mo? At na makabawi-bawi ka naman? Hindi naman sa ganoon, Ma. Okay, fine. Sige, payag na ako. Saka nilingo ng babae ang kanyang asawa. So, darling, okay na ba tayo? May concern ka pa ba? Para kung wala na as soon as possible mabook ko na ang bakasyon ni Artem. Kahit pa paano naman, gusto ko rin makabawi-bawi ng pag-aalaga sa iyo. Natuwa ang Ginoong Baldado matapos marinig yon mula sa kanyang asawa dahil may punto rin naman to. Magmula kasi na magkasakit nitong taon at mabaldado ay bihira na siyang maasikaso na mag-ina. Palaging si Josephine at Artem ang nakakatuwang niya sa magarang bahay nila. Kaya napaagri na siya ng tuluyan sa plano nilang yon, upang kahit papaano ay magkaroon din sila ulit ng bonding moment ng kanyang pamilya. 3 araw ang nakalipas. Sakay ng wheelchair na tulak-tulak ni Kerwin ay kaagad tinungo ni Ginoong Teodore ang parking area kung saan naabutan niya sina Artem at 10 taong gulang nitong anak na si Japhet. Pasakay na ang mag-ama sa van na ihahatid sa airport dahil ngayon ang flight nila pauwi sa probinsya. Ang napagkasunduan nilang bakasyon ay 1 month kaya 1 buwan na hindi makikita na matandang Ginoo. Ang batang itinuring na rin niyang apo kaya medyo nalungkot din siya. Artem, good luck sa bakasyon niyo ha. Babalik kayo rito, lalo na ikaw, Japet. Mamimiss ka ng Lolo Teodore. Kaagad yumakap ang piping batang lalaki at umiyak ng tahimik. Close na close kasi talaga siya sa matandang Ginoo,
kaya ganun na lang ang kanyang reaksyon na magpaalam dito. Sir Chodore, Sir Kerwin, salamat po at binigyan nyo kami ng bakasyon ha. Pakisabi na lang din po kay Madam na salamat to. Babalik po kami, huwag po kayo mag-alala para makapagsilbi pa rin kami sa inyo. Tinapik-tapik naman si Kerwin sa balikat bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Sir Kerwin, huwag mo pababayaan ang daddy mo ha. Yung mga biniling ko sa inyo, sir. Ikaw nang bahala ah. Sure, Kuya Artem. Hindi ko kakalimutan yun. Kasi malamang, yari ako kay daddy kapag nagkamali ako. Perfectionist pa naman to. Ay, narinig ko yon. Bubulong-bulong ka pa dyan ha. Baldado lang ako, hindi ako bingi. Unggoy ka talaga. Mag-asawa ka na nga rin at nang magkapo naman ako sa iyo. Kita mo, Kuya Artem, oh? Napunta na kaagad sa pag-aapong usapan. Ay nako, Dad, ang dami mong apo sa akin. Nasa banyo nga lang. Ay, tarantado ka talaga. Nagtawanan na lang sila pagkatapos noon ay ilang saglit pa ay sumakay na nga ang mag-amang Artem at Japet sa loob ng van na kaagad ding umalis sa kanilang bakuran. Hindi man ipinahahalata ay nalungkot talaga ng gusto si Ginoong Teodore dahil wala na ang pinagkakatiwalaan niyang kasambahay. Tara na, Dad. Saan mo gustong pumunta muna? Matapos ang maagang paglilibot sa maliit na hardin, ay nagbalik na nga ang matandang Ginoo sa kanyang silid at nagpaiwan ng mag-isa sa wheelchair. Tuwing 10:00 kasi ng umaga ay ganun talaga ang ginagawa niya. Nanonood lang siya ng paborito niyang American series na kung minsan ay sinasabayan pa ni Japet ng panonood. Dad, mag-ring ka lang ha if you need me. Andun lang ako sa kwarto ko. Sige, anak. Thank you. Nagpatuloy na ang matanda sa panonood. Hanggang sa maya-maya ay biglang naghang ang TV kaya napakunot noo siya. Hindi naman kasi nangyayari yon dahil malakas ang internet provider nila. What the hell happened? Kung kailan maganda na yung eksena eh. Natigilan siya dahil nag-static ang TV hanggang sa mag-full black ito. Pagkatapos noon ay nakita niya ang sariling refleksyon sa malaking TV kung saan merong tao sa kanyang likuran. Isang babae na hindi niya naaaninag ang mukha. Dala ng pagkagulat ay biglang napalingon sa likod ang matandang Ginoo at sa hindi inaasahang pangyayari ay na-outbalance siya sa wheelchair. Nang marinig ni Ginang Daphne at Kerwin ang malakas na kalabog mula sa silid ng kanilang padre de pamilya, ay dali-dali siyang napatakbo roon, kung saan naabutan na nga nilang nakahilata na si Ginoong Teodore sa sahig. Dad, what happened? Kagad inalalayan ng gwapong binata ang kanyang daddy at pinaupo ulit sa wheelchair. Dad, bakit ka natumba? Ano pong ginagawa niyo? Oh my goodness, Kerwin. I told you to keep an eye on your dad, di ba? Ma, sabi naman ni Daddy, tatawagin niya ako kapag kailangan niya ako. Huwag niyo naman akong sisihin kaagad. Natigilan na sila sa pagtatalo at napatingin sa matandang Ginoo sapagkat napahawak ito sa ilong kung saan tumatagas ang dugo. Dahil doon ay nataranta sila at kaagad tinawagan ni Ginang Daphne ang doktor. Sa kabutihang palad ay hindi naman napanaw si Ginoong Teodore. Gawa lang ng pagkakabagsak niya sa sahig na una ang muka kaya nagdugo ang ilong. Pagalis ng doktor ay kaagad pinakain ni Ginang Daphne ang kanyang asawa. Nakatingin lang sa kanila si Kerwin habang nakaupo sa couch at halata ang pagsisisi sa muka dahil sa nangyari kanina. Nang matapos ng kumain ay kaagad pinainom ng gamot ng babae ang kanyang asawa. Halos nasa tapat ng tableta yun na halos iba't ibang sukat ng laki at kulay. Napatingin doon ang binatang tisoy at hindi maiwasang mapatanong. The hell, ma? Bakit ang dami iniinom na gamot ni Daddy? Safe ba yan sa kidney? Why don't you ask the doctor? Kesa mag-happy-go-lucky ka. Pagkalunok ng matandang lalaki sa mga gamot at pagkainom ng tubig ay sakato nagsalita. Sabi ko nga rito sa mami mo kailangan ba talaga yan? Para akong lalong nanghihina sa mga gamot Paano kang hindi manghihina, Dad? Patataas yata ang dosage ng mga gamot na iniinom nyo Ma,
Wala bang inirecommend ng doktor niya na hiyang siya? Parang wala nga ako nakikitang progress kay Daddy. Sa susunod, Kerwin, kapag nandito si Doc Ramirez, sa kanya mo yan itanong ha. Sa tingin mo ba, ipinaiinom ko sa Daddy mo yung mga gamot na walang epekto? E di sana, sinaksak ko na lang siya sa puso, di ba? My goodness, the two of you! Ilang araw niyo pa lang akong inaalagaan nagtatalo na kayo ng ganyan. Nanahimik ang dalawa sa pagtatalo. Pagkatapos noon ay tumayo ang gwapong binata at lumapit sa higaan ng kanyang ama. Sorry for what happened, Dad. Nag-promise pa naman ako kay Kuya Artem na babantayan kita. Sorry talaga, hindi na to mauulit. It's okay, son. Alam ko namang hindi ka sanay mag-alaga pero you're trying your best. At sa'yo rin, darling. Salamat sa inyong dalawa. Yumakap lang ang mag-ina sa kanya at pagkatapos ng ilang minuto matapos silang magtanggal sa pagkakayakap ay muling nagsalita ang Ginoo. Medyo umiepekto na ang gamot, kaya inaantok na ako. Pwede nyo na akong iwan muna. Matutulog na rin muna ako. Ganun na nga ang ginawa ng mag-ina. Paglabas nila ng pintuan ay naramdamang kagad ang matandang lalaki ang pagbigat ng kanyang mga mata. Ang huli na lang niyang natandaan ay ang pagsara ng pinto, pagkatapos noon ay nagdilim na nga ang kanyang paningin. Nagising siya pasado 8:00 na ng gabi. Tahimik ang paligid. Nakabukas ang malaking bintana kaya hinahangin ng puting kurtinang naroon. Pagsulyap ni Ginoong Teodore sa dakong yun ay meron siyang napansin na taong nakatayo. Hindi niya makilala ang nasabing tao sapagkat natatakpan to ng kurtina. Tanging paalang ang naaninag niya kaya doon siya nag-focus ng tingin. Yun nga lang ay hindi pa rin niya nakilala dahil medyo malabo na ang kanyang mga mata. At dim light lang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng kwarto. Darling, ikaw ba yan? Nang hindi sumagot ang taong nakatayo sa tapat ng bintana ay napakunot noon na lang ang matandang lalaki bago muling itinuon ng tingin sa paa para makilala niya kung sino yon. Kerwin, anak, ikaw ba yan? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat lumakas ang ihip ng hangin hanggang sa umangat ang puting kurtina. Nang tumama to sa bandang kisame, ay saka nagtaka siya sapagkat wala naman palang tao nakatayo sa tapat ng bintana. Kunot noong nagkusot ng mata si Ginoong Teodore bago muling tumanaw sa bintana, subalit wala talagang tao roon. Guni-guni ko lang yata. Eksaktong pagkasabi niya noon ay bumukas naman bigla ang pinto ng kwarto at mula roon ay pumasok si Ginang Daphne. Darling, pasensya na at kadarating lang namin ng anak mo. Nagpunta kasi kami sa bayan para mamili ng mga supply natin dito sa bahay. Lumapit kagad ang magandang babae sa bintana. Isinara nito ang sliding window na ka-piece shell design. Pagkatapos ay hinawi niya paloob ang kurtina bago lapitan ang asawang baldado. Darling, nagugutom ka na ba? Iniinit na lang ni Kerwin ang arskaldo sa microwave. Pinaluto namin yun sa labas. Paakyat na rin ang anak mo. Thank you sa inyo ng anak mo, darling. Baka mamaya nahihirapan na kayo sa akin, ha? Habang sinasabi yun ng Ginoo ay kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Kaya nilapitan siya ng asawa at tinawakan sa dalawang kamay. Mo naman nasabi yan, darling. May problema ba? Wala naman. Naisip ko lang masyado na akong pabigat sa inyong lahat. Kaya siguro hindi na nagising si Josephine dahil sa pagod niya sa pag-aalaga sa akin. Parang nakukonsensya ako sa nangyari sa kanya. Kung bakit siya namatay na bigla na lang. Inimas-himas ng Ginang ang balikat ng asawa para pagaanin ng loob nito. Darling, walang may gusto nang nangyari kay Josephine. Di ba nga sabi ni Artem, talagang may sakit na siya sa puso noon pa? Sinabi rin naman ni Dr. Ramirez na inatake talaga siya sa puso habang natutulog. Walang may gusto noon at walang may kasalanan. Hindi matutuwa si Josephine kung sisisihin mo ang sarili mo. Hindi ko talaga maiwasang maisip na masyado na akong pabigat sa inyong lahat.
Natatakot lang ako na baka mamaya kayo naman ni Kerwin ang sumuko sa akin. I think it's better na lang na mauna akong mawala. Matanda na ako, darling. Kumpara sa'yo, alam mo namang 10 taon nagagwat natin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa akin. Hey, darling, look at me please. Don't you ever say that, please. Kung sina Josephine at Artem nga hindi ka sinukuan, kami pa kaya ng anak mo? We will always be right here for you. I will always be right here. Di ba nga nangako tayo sa harap ng altar? For sickness and in health. Yumakap ang ginang sa kanyang nanlulumong asawa at eksakto naman noon ay ang pagdating ng kaisa-isa nilang anak na naabutan sila sa ganoong kaswitan. Wow, lovebird! I think, iiwan ko na lang muna tong arroz caldo sa table so you can continue. Ilapag mo na yan dyan, anak, at lumapit ka dito. Napakunot noo lang ang gwapong binata bago ilapag sa limisita ang nasabing pagkain. Lumapit siya sa mga magulang at kahit medyo nababaduyan sa ganoong setup ay nakiyakap na rin siya. Thank you so much. Salamat talaga sa inyo. Pagkatapos ng magandang tagpo ng pamilya ay pinakain na nga ni Ginang Daphne ang kanyang asawa at pinainom ng gamot hanggang sa siya ay makatulog. Pasado 10:00 ng gabi, biglang napamulagat ng mata ang matandang lalaki dahil sa kung anong lamig na dumampi sa kanyang noo. Napahawak tuloy siya sa bahaging yon kahit medyo masakit ang kanyang ulo dahil sa biglaang pagkagising. Pakiramdam niya tuloy ay biglang bumigat ang kanyang katawan. Pero pinilit niyang bumangon matapos maalala si Josephine. Sa pagkakatanda niya kasi, tuwing ganong oras ay pinupunasan siya nito ng maligamgam na bimpo sa mukha para kahit papaano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Napadako bigla ang tingin niya sa bintana sapagkat nakabukas na naman yun. Napansin niya kasi ang puting kurtina na tinatangay na naman ng may kalakasang hangin. Parang sinara yun ni Daphne ah. Natigilan siya matapos muling maalala ang yumao nilang kasambahay. Palagi niya rin kasing nire-request dito na nakabukas ang bintana kapag natutulog dahil mas komportable siya sa sariwang hangin kaysa sa electric fan o aircon. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Malamig yun at alam niyang hindi normal pero hindi siya nakaramdam ng kahit anong takot. Magaan kasi sa pakiramdam ang presensya na parang may dalatong nakakaginhawang puwersa. Josephine, ikaw ba yan, Iha? Nagpaparamdam ka ba sa akin o sinusundo mo na ako? Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tila humina ang ihip ng hangin. Marahang bumaba ang puting kurtina na kanina'y tila nililipad. Sinundan niyo ng mahinang ugong ng gulong ng wheelchair kaya napalingon siya roon. Marahang umandar ang nasabing wheelchair at tumigil sa harapan ng kama. Napatanga naman doon na matandang lalaki bago muling napabaling sa bintana dahil muling tinangay ng hangin ang puting kurtina. Mula sa nasabing kurtina ay nakita niya ang paa ng isang babae na nagtatago. Kahit dim light, sigurado siyang babae yon. Josephine, ikaw na ba yan? Unti-unting naglakad palapit sa kinaroroonan niya ang nasabing nilalang na nakakubli sa likod ng puting kurtina. At habang papalapit to ay nadidinig niya ang lagatok ng matitigas nitong buto na parabang nagka-crack. Habang papalapit ang nasabing nilalang ay unti-unting bumabakat ang mukha nito sa puting kurtina. Nakatingin lang doon si Ginoong Teodore na walang kahit na anong takot na nararamdaman. Alam niya kasi sa sarili na si Josephine yon at parabang may gusto tong ipahiwatig sa kanya na hindi niya rin maintindihan kung ano. Nang ang ulo na lang ang natatakpan ng kurtina at malapit nang makalapit sa kama ang nasabing nilalang ay bigla namang nanakit ng husto ang ulo na matandang lalaki. Bigla ring tila bumagsak ang katawan niya at nanghina sa hindi malamang dahilan. Pakiwari ni Ginoong Teodore ay parang sasabog ang utak niya dahil sa sobrang kirot, kaya napasigaw siya ng malakas. Aray, ang sakit ng ulo ko! Darling,
Daphne! Kerwin! Tulong! Pagkatapos ng mga salitang yun, ay bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin. Pero napasulya pa siya sa nilalang na naalis na ang kurtinang tumatakip sa muka. Kahit nanlalabo na ang mga mata, ay alam niyang si Josephine nga talaga ang kanyang nakita. Tila ba inaabot nito ang kamay niya at may kung anong ibinubulong sa hangin na hindi na niya maintindihan, sapagkat nangingibabaw ang matinis na ugong na bigla na lang niyang narinig. Josephine! Inabot niya rin ang kamay nito. Ang kaso nga lang, nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto ay bigla na lang naglahong parang bula ang kaluluwa ng namayapang kasambahay. Napabaling tuloy siya kaagad sa kung sinong pumasok sa kanyang silid. At nang makita ang nag-aalalang mukha ng asawa at anak ay tuluyan ng nilamon na siya ng kadiliman. Naabutan na lang si Ginoong Teodore na komportabling nakaiga sa kanyang kama. Nararamdaman niya pa ang pagdampi ng maligamgam na tubig sa kanyang balat, kaya marahan siyang nagmulat ng mga mata. Dahil medyo malabo-labo pa ang paningin, nang tingnan niya ang kung sinong nagpupunas sa kanyang katawan ay nanumbalik sa isip niya ang yumao nilang kasambahay. Josephine, ikaw ba yan? Nagbalik ka na, iha. Salamat naman. Dahil doon ay biglang tumigil ang nagpapahid ng bimpo sa kanyang braso at saka nagsalita. Dad, may sinasabi ka ba? Anong Josephine? Si Kerwin po to, Dad. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Dahil sa boses ng kanyang anak, ay tila bigla na lang luminaw ang paningin niya. Pagkakita kay Kerwin ay ngumiti lang siya rito at hindi na muna umimik. Nagsukli din ng ngiti ang binatang maputi bago pinagpatuloy ang pagpupuna sa kanya. Dad, gising ka na ba talaga? Kasi nung mga nakarang araw, didilat ka lang ng ilang segundo tapos pipikit ka na ulit. Wait lang tatawagin ko si Mami at saka si Doc Ramirez. Natigilan na si Kerwin sa pagsasalita dahil pinigilan siya ng kanyang ama. May pitong kumapit sa braso ng gwapong binata na nagtataka naman. Bakit, Dad? May masakit po ba? Marahang umiling ang Ginoo na halata pa rin ang panglalata dahil sa mukha nitong namumutla. I'm fine, son. Mamaya mo na tawagin ang mami mo. May sasabihin lang ako sa'yo. Sige, Dad. I'm listening. Kagad itinigil ng binatang Tisoy ang pagpunas at nag-focus sa kung anong sasabihin ng nangihina niyang tatay. Last night, nung bago ako mahimatay. Last night, Dad? Yes, last night. Hindi, Dad. 3 days ka nang nakaratay dito. Naikwento ko nga kanina, di ba? Na dumidilat-dilat ka lang tapos pipikit ka na lang ulit at matutulog. Buti nga bago ka makatulog ulit napapakain ka pa ni Mami at napapainom ng gamot. Kaya nga nandito ngayon si Doc Ramirez Kausap siya ni Mami sa baba para i-check ka. Pagkarinig doon ng matandang lalaki ay hindi niya na rin alam ang magiging reaksyon. Hindi niya kasi sukat nakalain na 3 araw na pala siyang nakaratay at walang kamalay-malay sa kung anong nangyayari sa paligid. Ano po yung sasabihin niyo? Baka umakit na yun dito sila Mami. Napabuntong hininga si Ginoong Teodore bago nagpatuloy sa pagsasalita. I think I saw Josephine. I'm not lying, anak. Nakita ko talaga ang kasambahay natin. I think hindi naman niya ako sinusundo. It's just... Natigilan na matandang lalaki at napahawak sa kanyang ulo sapagkat bahagyang sumakit na naman yon. Si Kerwin naman ay kitang-kita sa ekspresyon ng mukha ang pangamba matapos marinig ang sinabi ng kanyang daddy. Napayakap tuloy siya sa sarili at pasimpleng nagpalinga-linga sa paligid. Bakit naman siya magpapakita sa iyo, Dad? Nagmumulto na ba siya? But why? Wala naman tayong pinakitang hindi maganda sa kanya o sa family nila, di ba? Sa tingin ko, hindi siya nagmumulto para manakot. May gusto siyang sabihin na di ko alam. Parang nagbibigay siya ng babala. I don't know exactly, son. What in the world, Kerwin? Bakit hindi mo sinabi na nagising na ng tuluyan ng daddy mo? Dahil sa biglang pagpasok ni Ginang Daphne kasunod si Doc Ramirez, ay natigilan sila sa pag-uusap na dalawa. Oh my goodness! I'm so worried!
Darling, pinatawag ko na si Doc Ramirez to check on you. Dadaling ka na nga sana namin sa ospital. Sinabi ko naman na ayaw ko magpunta ng ospital. May doktor naman akong nag-check sa akin dito. I wanna die inside this house. Mas matatahimik ako kapag anon. Dad, huwag ka naman magsalita kagad ng ganyan. Pagkatapos ng interruption na yon, ay kaagad sinuri ni Doc Ramirez ang baldadong Ginoo. Stable naman na ang lagay nito kaya lang ay medyo bumagsak ang immune system kaya kailangan magpalakas at kumain ng masusustansyang pagkain na kailangan ng kanyang katawan. Ipinayo rin ng doktor na ipagpatuloy lang ang pag-inom ng nirekomenda niyang gamot. Kahit pa nagsuggest na mismo si Ginoong Teodore na kung po pwedeng baguhin ang kanyang iniinom sapagkat pakiramdam niya kasi ay mas lalo siyang nangihina. Nang marinig ni Kerwin ang usapan ay hindi niya napigilan na makisali kahit pa hindi niya alam talagang gawin ang ganoong bagay. Nag-aalala lang kasi siya sa lagay ng kanyang daddy na tila mas nagiging worst pa ang nangyayari. Sorry to interrupt, Ma'am, Dad, Doc Ramirez. Hindi ba talaga pwedeng palitan ng gamot? Nakikita naman natin siguro, di ba? Don't want to be rude, pero ay sino improvement sa lagay ni Daddy? Nag-explain ng doktor ng mga medical procedures patungkol sa sakit ni Ginoong Teodore, pero tila ba hindi kumbinsido ang gwapong binata. Nanahimik na lang siya dahil nakikita niyang medyo na-awkward na ang kanyang mga magulang. At pagkatapos ng ilang pang usapan, pag-alis ng nasabing doktor ay nag-usap-usap nga silang tatlo sa silid kung saan na-mention din ng matandang lalaki ang tungkol kay Josephine na nakita niya to bago siya mawala ng malay 3 araw na ang nakalilipas. Is that for real, darling? Nakakatakot naman. Oh my goodness. Sure ka bang meron siyang sinasabi o nagwa-warning siya? Dapat malaman natin kung ano yon, darling. Hindi ko alam, darling. Pero kung loloobin ng Diyos na magparamdam siya ulit sa akin tonight, sana lang malaman ko na kung ano yon. Natigilan ng matandang lalaki sapagkat biglang napa-sign of the cross ang kanyang asawa. Si Kerwin naman ay tumitingin lang sa mga magulang habang nakaupo ng padikwatro sa couch. Posible kayang side effect na lang yan ng gamot na iniinom mo, darling. Masyado tayong na-attach kay Josephine tapos kamamatay niya lang. Is it possible na dahil namimiss mo lang siya? I don't know kung ano pang explanation. Pero baka nga may kinalaman sa gamot na matataas ang dosage. Duda talaga ako dyan kay Doc Ramirez eh. I think, Mom, Dad, ipapacheck ko ang gamot na iniinom ni Daddy sa kaibigan kong doktor para malaman natin kung effective ba or hindi poison yung napapainom natin kay Daddy. Nagkatinginan ng mag-asawa na hindi naman umalma sa suhestyon ng anak. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay saka muling nagsalita ang ama ng tahanan. Anak, Kerwin, bata ka pa lang doktor na natin si Ramirez. Do you think it's unfair to him na gagawin mo yan? I'm sorry, Dad. Gusto ko lang kasing magkaroon ng peace of mind. Ayaw ko pang mawala ka ng ganun-ganun na lang. Di pa ako ready kaya medyo naiinis ako sa'yo kapag sinasabi mong magpapaalam ka ni. Kayo ni Mami, importante kayo sa akin. Kaya please, don't leave me behind. Okay? Pag-asawa ka na kasi, anak. Ano ka ba? Kaya nga, para naman makita na namin ang apo namin. Come on, Mom, Dad. I'm your one and only son. You both know it to yourself kung sino ako. I don't need to elaborate. Dahil sa usapang yon, kahit papaano ay medyo gumaan-gaan ang mabigat nilang nararamdaman. At makalipas ang ilang oras, pagkatapos ng kung ano-anong pang-usapan, ay iniwan na nga nila ulit ang matandang lalaki sa silid nito para makatulog. At sa mga nakalipas pang araw, ay bumalik na kahit papaano ang sigla ni Ginoong Teodore. Pansamantala nga kasing itinigil ang pag-inom niya ng ibang gamot na inirekomenda ni Doc Ramirez. Bumalik na rin sa pagtulog sa silid na yon si Ginang Daphne sapagkat ayon sa kanya, mas gusto niyang sulitin na makatabi sa pagtulog ang asawa dahil hindi nila alam ang buhay. Magmula naman ang bumalik sa pagtulog sa silid na yon ang Ginang, ay hindi na nagpaparamdam o nagpapakita pa ang kaluluwa ng yumaong kasambahay kay Ginoong Teodore. Pasado 10:00 ng gabi,
Ramdam na ng matandang lalaki ang antok nang biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Napadila tuloy siya at napalingon sa tabi ng kama. Nang makitang wala roon ng kanyang asawa ay nagtaka siya. Nitong mga nakalipas na araw, 9:00 pa lang ng gabi, pagkatapos kumain ay tumatabi at yumayakap na ito sa kanya. Nasaan na kaya si Darling? Naudlot na naman siya sa pagsasalita nang muling gumuhit ang kidlat sa kalangitan na sinunda ng dagundong ng kulog. Pagdako niya ng tingin sa bintana ay tinatangay na naman ng hangin ang puting kurtina. Sinundan niyo ng kakaibang lamig na minsan na niyang naramdaman bago magpakita sa kanya ang kaluluwa ni Josephine. Nang muling kumidlat, at doon na nga biglang sumulpot ang kaluluwa ng nasabing kasambahay. Josephine, nagpakita ka ulit. Meron ka bang sasabihin? Kung meron, sabi mo na kagad sa akin. Please lang, Iha. Nang unti-unting bumuhos ang ulan, kasunod ng paulit-ulit na pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan, malinaw niyang nakita ang kabuuan ni Josephine. Maputla ang mukha nitong medyo may katabaan. Nangangalumata na halata ang kalungkutan. Kitang-kita ang pagka-violet ng labi. Mga kamay at paa nito na siyang epekto ng pagkamatay nitong atake sa puso. Hindi napigilan ni Ginoong Teodore na mapaluha pagkakita niya sa kaawa-awang mukha ng dati nilang kasambahay. Sa totoo lang kasi, ay namimiss niya na rin talaga ang kalinga at pag-aalaga sa kanya ng babae. Itinuring niya talagang anak na babae si Josephine, kaya ganun na lang din ang sakit na nararamdaman niya nang biglang pumanaw ito. Josephine, please tell me something, anak. Sa muling pagkulog at pagkidlat na sinabayan ng ingay ng ulan, ay nakarinig ang matandang lalaki na nagmamadaling mga yabag mula sa labas ng silid. Galing mismo sa hagdan na malapit lang doon. Dinig na dinig niya yon sapagkat nakabukas lang ang pinto ng kwarto. Sinundan niyo ng malakas na boses mula sa kanyang asawa. Sa malayo pa lang ay mahahalata ng aligaga ang tinig at parang nanginginig yun sa takot. Darling, oh my goodness, darling! Dahil doon ay mas na-focus tuloy ang atensyon ni Ginoong Teodore sa kanyang asawa na nasa labas ng silid. Saglit na nawala sa isip niya si Josephine na nagpakita kani-kanina lang na tila ba may gustong sabihin. Nang makarating na sa pintuan ng kanyang may bahay ay huminto muna to at kumapit sa magkabilang haligi dahil sa hingal. Darling, bakit ka sumisigaw? Anong nangyari? Hindi kagad nagsalita ang may kapayatang babae. Tumingin lang muna to sa kanyang asawa habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa mga mata. Nang mapansin naman niyo na matandang Ginoong Baldado, ay mas lalo siyang nag-alala. Bigla na lang din siyang kinutuban sa hindi malamang kadahilanan. Darling, please, tell me what happened. Marahang naglakad si Ginang Daphne at habang palapit sa baldadong asawa, ay mas lalong lumalakas ang kanyang pag-iyak. Pagdating niya sa kama ay dali-dali niyang niyakap si Ginoong Teodore bago tuluyang pumalaho na ng pag-iyak. Inalo naman ang inalo ng matandang lalaki ang kanyang asawa kahit hindi pa nito alam ang dahilan kung bakit ito ngumangawa. Nag-aalala na ako. Ano ba talaga nangyari, Daphne? Magsalita ka, please. Sinikap na magandang babae na pigilan ng pag-iyak at harapin ng asawa. Pero kahit anong gawin niya ay ayaw itong huminto. Dire-diretso ang pagpatak ng kanyang luha. Ang anak natin, si Kerwin. What happened to our son? Nakar accident siya. What? How? Nandito lang siya kanina, hindi ba? Narinig ko kaninang may kausap siya sa phone, tapos umalis siya. 1 hour ago, may tumawag sa akin. Na-aksidente nga raw. Nasa ospital na sila ngayon. Pagkarinig doon ng Ginoo ay medyo nabigyan siya ng pag-asa kaya sinikap niyang maging mahinahon para na rin hindi masyadong magpanik ang kanyang asawa. Please, darling, uminahon ka. Nasa ospital naman na pala ang anak natin. Pupuntahan natin siya ngayon para ma-check ang lagay niya. Our son passed away, darling. Yung tumawag kanina. Ipinaalam lang na dinala si Kerwin sa ospital para ma-revive.
Pero wala na talaga. Patay na ang anak natin. Tila nabingi si Ginoong Teodore pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Dahil sa tensyon na kanyang nararamdaman ay biglang unti-unting namanhid ang kanyang mga kamay. Sinubukan niya yon isara kaya lang ay parang naniga sa mga yon. Unti-unting gumapang ang pamamanhid, paakyat sa buo niyang braso hanggang sa hindi na siya makagalaw. Tumakbo ang isip niya subalit manhid ang buo niyang katawan na kahit gusto niyang tumayo at tumakbo papuntang ospital ay hindi niya magawa. Nang mapansin naman ni Ginang Daphne na tila naninigas siya, ay mas lalo tong nagpanik. Darling! Anong nangyayari sa'yo, darling? Bakit ka naninigas? Darling, please! Oh my goodness! Darling! Kasunod ng paninigas ng katawan, ay unti-unti na ngang nagdilim ang paningin ni Ginoong Teodore. At nang humandusay sa kama, ay naaninag niya pa mula sa katapat na bintana ang kaluluwa ni Josephine na nakatayo lang doon at nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang isang kamay para sana abutin si Josephine. Ang kaso lang ay hinang-hina na siya. At bago siya tuluyang lukubin ng kadiliman, ay nakita pa niya ang malungkot na tingin ni Josephine. Narinig na rin niya ang ibinubulong nito sa hangin. Bulong na gawa ng pinaghalo-halong mga boses. Mag-iingat ka sa kanila, Sir Teodore. Kailangan ko na pong umalis. Pasensya na at hindi na kita matutulungan. Pagkatapos noon ay naglaho na sa hangin ang kaluluwa ng kasambahay at tuluyan ang nawalan ng malay tao ang matandang lalaki. Makalipas ang 1 linggo habang nakaratay sa higaan at nakangiti sa puting kisame, ay pag-iyak na lang ang tanging nagawa ni Ginoong Teodore. Libing kasi noon ng namayapa niyang anak, kaya lang ay hindi man lang siya makapunta. Bumagsak kasi ng husto ang katawan niya pagkatapos malamang na-aksidente at namatay si Kerwin. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa mga pangyayari. Hindi niya rin alam kung paano pa makakabangon sa pagkakalugmok na yon. Sa pagkakatanda rin ng matandang lalaki, ay ilang araw siyang tulog at sa tuwing gigising ay parabang lutang na lutang siya palagi at nangihina katulad noon. Marahan niyang pinunasan ang luha na patuloy pa rin sa pagpatak at ayaw tumahan. Tumigil ka na, please lang. Bakit hindi na lang ako? Bakit palaging sila ang nauuna sa akin? Marahan siyang bumangon at pinilit ang sarili na sumandal sa dulo ng kama kahit bigat na bigat ang kanyang katawan. Pagkalaon ay napaiyak na naman siya ng gusto matapos maalala ang mga pagkakataong kasama pa niya si Kerwin. Marahang napahawak sa dibdib si Ginoong Teodore habang humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Sobrang sakit para sa kanya ang nangyaring yon, lalo na at kaisa-isa niyang anak si Kerwin. Kahit ganoon ang gwapong binata na may kaunting pagkarebelde, ay mahal na mahal niya ito ng sobra. Ang sakit. Bakit hindi niyo na lang po ako ang patayin niyo? Matanda na ako at maldado. Bakit ngayon ko pa kailangang maranasan ng mga ganitong masasalimuot na pangyayari? Diyos ko po, kunin niyo na lang po ako. Pagkasabing yon, ay pinunasan niya ang mga luha at bigla na lang tumalim ang tingin sa kanyang paanan. Tinanggal niya ang makapal na kumot na tumatakip sa paralisado niyang paa at pagkatapos ay pinaghahampas niya yun ng mga kamay. Magkakasunod at walang humpay. Wala kang silbing paka! Wala kang silbi! Nangiya ka! Gumalaw kang bonyemas kang mga paa! Sinundan niyo ng malakas niyang pagsigaw na ramdam ang galit dahilan para mamula ng gusto ang kanyang mukha at unti-unti na naman siyang makaramdam ng pamamanhid ng mga kamay. Mabuti na lang kaagad niyang nai-relax ang sarili. Nag-inhale-exhale siya ng mga ilang ulit at pagkatapos ay isinandal niya ang likod sa dulo ng kama bago tumingala at pumikit. Sinabayan niya yun ng marahang paghihilot ng magkabilang kamay. At nang bumuti-buti na ang kanyang pakiramdam, ay isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Naiyak na naman siya pagkatapos noon. Bago magsalita na parang merong kinakausap. I'm sorry, son.
Hindi mo lang kita nadamayan sa kung anong problema mo. Mas nag-focus lang ako sa kung anong pinagdaraanan ko. Hindi ko na-realize na meron ka rin palang sariling problema. Nasabi niya yon sapagkat nalaman niya sa asawa na bago maaksidente ang kanilang anak ay meron tong kausap sa phone. Tila ba nakikipagtalo si Kerwin sa kasintahan nito sa kabilang linya kaya nagpa siya tong umalis ng bahay kahit nagbabadya ang malakas na ulan. Pinigilan to ni Ginang Daphne, ang kaso lang ay dala ng galit, hindi na nagpapigil pa ang kanilang anak. Umalis to ng bahay hanggang sa mangyari na nga ang malagim na aksidente. I'm really sorry, anak. Sa inyo ni Josephine. Ilang minuto rin siyang nanahimik at nang tila mahimasmasan ay pinunasan niya ulit ang luha at saka tumitig sa paralisado niyang mga binti at paa. Kailangan ko magpunta sa libing mo. Kahit sa huling sandali man lang masilayan kita, anak. Napabuntong hininga siya at binuhat ng mga kamay ang kaliwang binti kahit nahihirapan. Isinunod niya ang kanan at nang maipwesto na niya ito sa sahig, ay sa kanya nilingon ang wheelchair na nakapwesto malapit sa pinto. Napabuntong hininga ulit siya ng malalim bago pa daus-usin ang sarili, kaya lang ay sumobra siya, dahilan upang mahulog siya ng wala sa oras. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng malakas niyang paghiyaw dahil sa sakit. Tumama na naman kasi ang ilong niya sa sahig dahil hindi niya kaagad na itukod ang mga kamay. Bakit, anak? Kahit anong mangyari. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok mula roon ng kanyang asawa. Nang makita siya ni Ginang Daphne ay nanlaki ang mga mata nito sa pagkataranta. My goodness, darling! Diyos ko po! Tulong! Tulong! Kaagad pumasok si Dr. Ramirez na eksaktong pumunta roon para i-check ang kalagayan ng baldado matanda. Binuhat niya ang pasyente at dali-daling ibinalik sa kama. Nilunasan na rin kaagad ang dumudugong ilong ni Ginoong Teodore dahil sa pagtama nito sa sahig. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos siyang ma-check up at maresitahan ng panibagong gamot, ay nagpaalam na nga rin kaagad ang doktor sapagkat meron pa tong pasyenteng pupuntahan. Habang hinihintay ang asawa na nagatid kay Dr. Ramirez palabas ng magara nilang bahay, ay napamuni-muni saglit si Ginoong Teodore. Habang nakatingin siya sa bintana ay muling sumagi sa isipan niya si Josephine at ang narinig niyang mga sinabi sa kanya. Mag-iingat ka sa kanila, Sir Teodore. Kailangan ko na pong umalis. Pasensya na at hindi na kita matutulungan. Ano ba ang ibig mong sabihin doon sa mga sinabi mong yun, Josephine? Kanino ko mag-iingat? Sino yung tinutukoy mo? Napabuntong hininga na naman siya ng malalim pagkatapos ay saka na lang biglang sumagi sa isipan niya ang namayapang anak. Nakaramdam na naman siya ng matinding kalungkutan. Mabuti na lang ay dumating na ang kanyang asawa na kaagad tumabi sa kanya at itinanday ang ulo sa kanyang balikat. Marahan niyang hinawakan ng kamay ng magandang babae at saka yung pinisil. Ramdam niya rin kasi ang kalungkutan sa mukha ni Ginang Daphne dahil sa sinapit ng kaisa-isa nilang anak. What are we going to do, darling? Sabay silang napabuntong hininga at saglit na nanahimik habang dinarama ang bisig ng bawat isa. By the way, ba't mo naman ginawa yun, darling? Na pinilit mo ang sarili mong magpunta sa wheelchair. Paano kung mapahamak ka? Don't do it again, please. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko man lang kasi nadamayan ng anak natin kahit sa huling hantungan. Naiinis ako sa sarili ko, darling. Hindi na nagsalita pa ang kanyang asawa. Yumakap na lang ito hanggang sa makatulog silang dalawa ng mahimbing. Pasado 9:00 ng gabi, nang sabay silang magising dahil sa lamig na nanggagaling sa nakabukas na bintana. Humahangin na naman kasi ng malakas, gawa ng nagbabadyang ulan. Sinabayan pa yun ng pagkulog at pagkidlat. Kaagad tumayo ang magandang babae at sinara ang malaking bintana.
Nang matapos na ay bumalik siya sa harap ng asawa at saka to kinausap. Darling, iinitin ko lang muna yung natirang pagkain kanina ha. Sorry at nakatulog din ako dahil sa pagod. Walang problema, darling. Gusto mo bang samahan kita sa baba? No need na. Kayang-kaya ko na. Magpahinga ka na lang muna. Maghintay ka na lang ng mga ilang minuto at iaakyat ko dito ang pagkain natin para makainom ka na rin ng gamot. Tumangulang ang matandang lalaki sa kasinunda ng tingin ng kanyang asawa na lumalabas na ng silid at iniwang bukas ang pinto. Nanatili lang siyang nakatingin doon hanggang sa maya-maya pa nga ay bigla na namang kumulog at kumidlat na malakas. Nang mag-reflect ang liwanag ng kidlat, ay tila may naaninag siyang anino ng tao sa labas ng silid. Napakunot ng noo si Ginoong Teodore habang nakatuon ng atensyon doon. Darling, bakit ka bumalik? Sa muling pagkidlat ay muli ring nag-reflect ang liwanag nito sa bahagi ng bahay kung saan niya nakita ang anino ng tao, ang kaso lang ay wala na turoon. Dahil doon ay napasandal at inayos na lang na matandang lalaki ang kanyang sarili at isinandal sa dulo ng kama. Nanatili siyang nakatingin sa bukas na pinto habang nagsisilbing musika sa kanyang tenga ang patak ng ulan, pati na rin ang ugong ng kulog at kidlat. Sa muling pagguhit ng kidlat sa kalangitan, ay muli na namang nag-reflect ang liwanag nito sa labas ng kwarto. Wala na talaga siyang nakitang anino ng tao roon, kaya mas nakahinga siya ng maluwag. Nang kampante na siya sa kanyang kalagayan, ay bigla namang nag-andap-andap ang mga ilaw sa silid kaya napatingala si Ginoong Teodore. Bigla rin kasing lumakas ang ihip ng hangin at ang ulan, kaya napailing na lang siya. Huwag naman sanang mawalan ng kuryente. Wala pa namang marunong magbukas ng generator kundi si Artem at Kerwin lang. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay biglang namatay ang ilaw. Narinig niya pa ang pagtili ng kanyang asawa sa ibaba ng magaram bahay pero bumalik din kaagad ang ilaw kaya nawala rin ang kabang nararamdaman ni Ginoong Teodore. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang mga yabag na paakyat ng hagdan. Hanggang sa tumambad na nga sa kanyang paningin ng asawang medyo namumutla ang pagmumukha. Ayos ka lang ba, darling? Narinig kitang tumidi sa baba ah. Ayos lang naman ako. Nagdala lang ako nito para sa iyo. Inabot ng ginang ang flashlight sa asawa at pagkatapos ay tumalikod na ulit ito. Babalikan ko lang yung iniinit kong pagkain sa microwave. Huwag naman muna sanang mawalan ng kuryente. Wala pa naman tayong kasama at hindi ko alam kung paano buksan yung generator. Do you think we really need na pabalikin na natin si Artem at Japet? Hindi na narinig pa ng ginang ang mga huling talatang sinabi ng kanyang asawa, sapagkat nagmamadali na siyang tumakbo palabas ng kwarto. Inaliw-aliw na lang ni Ginoong Teodore ang sarili habang hinihintay si Ginang Daphne hanggang sa muling pagkidlat ay nakakita na naman siya ng anino ng tao mula sa labas ng kwarto. Dahil doon, binuksan niya ang flashlight na hawak at saka to itinutok sa bahaging yon kung saan medyo may kadiliman dahil hindi matatamaan ng ilaw. Wala siyang nakitang anino subalit nakarinig siya ng mabibigat na yabag mula sa kung saan. Pero nakatitiyak siyang papunta ang yabag na yon sa kinaroroonan niya. At dahil alam niyang hindi galing sa asawa ang nasabing yabag, kaya naman unti-unting sumilay ang kilabot sa kanyang dibdib. Nang tuluyang makarating sa kinaroroonan niya ang kung sino mang may gawa ng yabag, ay ganun na lang ang kanyang pagkagulat. Halos malaki ang kanyang mga mata matapos makita ang dugoang anyo ng kaisa-isa niyang anak na si Kerwin. Halos madurog ang kalahati ng mukha nito. Naglitawan din ang mga buto-buto sa siku, dibdib at binti. Bukod doon ay ang ilang panglamang loob na nakalaylay habang tumatagas ang masaganang dugo. Hindi alam na matandang Ginoo ang magiging reaksyon matapos siyang makita na ganun pala talaga kalunos-lunos ang sinapit ni Kerwin matapos tong maaksidente. Nagkusot mata pa siya para masiguro kung namamalikmata lang ba siya o hindi. Nang dito naglaho
at nanatili lang na nakatayo sa pintuan ng kanyang silid ay biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Nung una talaga ay nakaramdam siya ng takot. Subalit nang mapagtanto niyang kaluluwa nga pala to ng kanyang anak ay unti-unti siyang huminahon. Katulad din kasi ng presensya ni Josephine noon. Hindi mabigat sa pakiramdam ang aura na dala ng kanyang anak maliban sa napakalamig. Anak, ikaw nga ba yan? Dinadalaw mo ba ako o sinusundo na? Natigilan siya sapagkat biglang tumalim ang tingin ng kaluluwa. Para bang galit na hindi maintindihan. Dahil tuloy doon ay nagsimulang bumigat ang pakiramdam ng matandang Ginoo. Para tuloy siyang nasusuka at biglang nanghina, subalit pinilit niyang labanan ng mga yon para lang makausap ang kaluluwa ng kanyang anak sa gitna ng maulang gabi. Anak, kung ano mang kasalanan ko sa iyo, please lang, ipaalam mo sa akin. Parusahan mo kung kinakailangan para makamove on ka na at makatawid sa kabilang buhay. Hindi na niya halos nabanggit ang huling salita sapagkat bigla na lang bumulusok palapit sa kanya ang dugo ang kaluluwa na may nanlilisik na mga mata. Nang makalapit ito sa kanya, ay biglang hinawakan siya nito sa magkabilang sentido. Bigla na lang nilamon ng kung anong enerhiya si Ginoong Teodore. Hinigop siya papunta sa kung saan hanggang mapunta siya sa tapat ng pamilyar na silid. Laking gulat niya na nakatayo siya sa tapat mismo ng pinto ng kanyang house office. Napayukod siya at pinagmasdan ng mga paa dahil nagagalaw niya na ito. Nakakalakad na ako. Naudlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat mula sa loob ng opisina ay narinig niya ang mga pamilyar na boses na tila nagtatalo. Boses yun ni Ginang Daphne at Kerwin. Walang ano-ano ay binuksan niya ang pinto kaya nakita niya at narinig kung anong pinagtatalunan ng kanyang mag-ina. Are you fucking kidding me right now, Mom? Huwag kang magsinungaling dahil na-confirm ng kakilala kong doktor kung ano-ano mga gamot na pinapainom mo kay Daddy. Ma, bakit? You don't understand. Anong hindi ko maintindihan, Mom? Enlighten me, please. At baka maniwala pa ako sa'yo. Saan sa part na hindi ko magets? Yung ginawa mo kay Daddy o yung ginawa mo kay Ate Josephine? Pwede kang makulong sa ginawa mo. Masama ang loob ko sa Daddy mo dahil pinamanan niya sa Josephine na yon ang resort natin. Dapat sa'yo yon dahil ikaw ang anak namin. Nag-iisang anak, hindi yung kasambahay na yon. What the fuck, Mom? Ate Josephine is part of our family. Maid lang siya. Utusan. Tsimay. Kasambahay. Katulong. Kahit kailan, hindi siya naging parte ng pamilya at hindi ko sila ituturing na pamilya natin. Kaya hindi dapat mapunta sa kanyang resort. Akong nagsabi kay Daddy na ipamana ang resort kay Ate Josephine. I can't believe you, Ma. You're evil. Nakipagsabuatan ka sa kabit mo para lasunin at unti-unting patayin si Daddy. Dinamay niyo pa yung inosenteng tao. O bakit ganyan ang mukha mo? Bakit parang gulat na gulat ka? Na alam ko? I saw what I saw. You cheated on Dad. And seriously, Mom? Si Doc Ramirez talaga? Hanggang hindi mo inaayos ang sarili mo, hindi ako babalik sa bahay na to. And soon, and very soon, kukunin ko sa iyo si Daddy. Yung mga kasalanan mo, pagbabayaran niyo yan ng kabit mo! Hindi makapaniwala si Ginoong Teodore sa kanyang mga narinig at nakita. Sa totoo lang ay hindi niya rin talaga alam kung totoo nga ba yon o epekto ng pagod at gamot na iniinom niya. Pagkatapos sa mga nakitang yon, ay biglang nagdilim ang kapaligiran. Madilim na kahit ang sarili niya ay hindi niya na halos makita pa. Dahil doon ay nagsimula na nga siyang kabahan. Nagsimula to sa talampakan na umakyat sa kanyang tuhod. Papunta sa tiyan at nagpaikot-ikot sa kanyang dibdib. Tila lalong rumaragasa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahilan para bigla na lang siyang maghabol ng hininga. Anak, Kerwin, nasaan ka? Dahil sa matinding takot na nararamdaman, ay tila naparalisa na naman ang matandang Ginoo hanggang sa parang naglak na naman ang mga daliri niya sa kamay at paa.
hindi na rin siya nakapagsalita pa dahil parang umurong ang kanyang dila. Kaya naman napaluha na lang siya habang naghahabol ng paghinga. Bumalik na lang sa wisyong matandang Ginoo nang maramdaman niya ang pagtapik ni Ginang Daphne sa kanyang balikat. Darling, are you okay? Kanina ka pa nakatulala. And you are sweating. May masakit ba sa iyo? O may iba ka pa bang nararamdamang hindi maganda? Tila lutang na napalingalinga sa paligid ang lumpong lalaki at nang mapagtantungan niya na nasa silid pa rin siya, sa kanya tinanguan ang asawa na nagpatuloy naman sa pagsasalita. Sure kang ayos ka lang, ha? Kumain ka na tapos iinom ka na ng gamot. Pabalikin na natin si Artem as soon as possible. Napakibit-balikat na lang si Ginang Daphne at pumeso na to para subuan ng asawa. Kaya lang ay tumanggi ang matandang lalaki. I'm sorry that wala akong gana kumain. Kakainin ko na lang yan mamaya. Paano ka makakainom ng gamot niyan, darling? Sige na, kumain ka na. I said I'm not hungry. Please, Daphne. Please! Puno man ng pagtataka ay inintindi na lang ng may kapayatang babae ang kanyang asawa. Nilapag niya sa lamisita ang pagkain at muling kinausap ang asawang tila nabubugnot. Ano bang gusto mo, darling? Ba't parang there's something wrong ba? May nagawa ba ako mali? Bumuntong hininga matandang lalaki at saka tumitig ng seryoso sa kanyang asawa, dahilan para makaramdam ito ng pagkailang. I'm really sorry. Napagod lang ako. You please leave me alone muna. Kakain na lang ako mamaya at iinom ng gamot. And from now on, ako na lang muna ulit ang matutulog sa kwarto. Doon ka na ulit sa kwarto mo. Ha? Okay. Please, leave. Pagkasara ng pinto ay hindi na napigilan ng Ginoo ang sarili. Napayak na siya ng gusto subalit pinili niyang maging tahimik. Hindi niya matanggap ang mga nalaman na mismong asawa niya ang may gawa kung bakit siya nalumpo. Pati na rin kung bakit namatay si Josephine at Kevin. Hindi niya sukat akalain na makakaya makagawa ng ganoong klaseng krimen ang asawang minahal niya ng gusto at higit pa sa buhay niya. Pinili niyang pakasalan si Daphne kahit pa marami ang nagsasabi sa kanya noon na pera lang ang habol nito sa kanya. Hindi niya pinaniniwalaan ang mga bagay na yon. Pero ngayon, napatunayan niyang totoo ang sinasabi ng mga tao laban sa demonyita niyang asawa na nagkukubli lang sa magandang anyo. Anong ginawa mo, Daphne? Bakit mo to ginawa? Nang tila mahimasmasa na siya at maisip na kailangang hindi mahalata ng kanyang asawa na meron na siyang alam, ay saka siya sumigaw at tinawag ang pangalan nito. Pagdating na magandang babae sa silid, ay humingi kagad siya ng sorry rito na kaagad namang tinanggap ng babae. Nasabi na rin niya na kumain na siya at uminom ng gamot. Pero ang totoo ay itinago niya lang sa ilalim ng kutsyon ng mga ito. Sa dalawang magkasunod na araw ay ganoon lang palagi ang kanyang ginagawa. Hindi niya ipinapahalata na hindi siya umiinom ng mga gamot. Nagpapanggap din siyang mahina para mas maging kapani-paniwala. Isang hapon ay nagpanggap siyang natutulog kaya naman narinig niya ang usapan mismo ng kanyang asawa at ng kalaguyo nitong doktor. Kitang-kita niya pa kung paanong maglampungan ng dalawa sa harapan niya habang nilalait-lait siya at pinagtatawanan. Ako, love, no choice tayo kundi pabalikin yung mga sampid na yun dito. Nakakaurat na pero kapag naman natapos na tayo dito kay Baldado, kapag nakuha ko na yung gusto ko sa kanya, saka na natin palayasin ulit yung magtatay na sampid. There's no way na makakatikim sila ng kahit na anong mana mula sa asawa kong Baldado. Dahil sa narinig na yon, ay mas napatunayan niyang totoo ang lahat-lahat ng mga ipinakita sa kanya ng namayapa niyang anak. Na ang kanyang asawa ay demonyong nagkatawang tao na gagawin ng lahat, makuha lang ang gusto. Katulad ng sinabi ng anak mo, Daphne, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong to sa amin. Maghintay ka lang sa pagbalik ng karma. Hintayin mo na makalakad ako ulit.
Sinisiguro ko sa iyo na lahat ng meron ka ngayon, pati ng kabit mo, mawawala sa inyo ang lahat ng yan. Pagkasapit ng linggo ng umaga, 3 araw matapos mailibing si Kerwin ay bumalik na nga sa magarang bahay ang mag-amang Artem at Japet. Ganoon na lang ang tuwa ni Ginoong Teodore matapos makita ang mga ito. Si Ginang Daphne naman ay pakunwari pang sinalubong ang mag-ama ng may ngiti sa labi. Pero sa likod ng isip niya ay puot na puot siya sa mga ito. Sir, ma'am, condolence nga po pala ha. Grabe, nabigla po ako sa pagkawala ni Sir Kerwin. Hindi ko nga po mapigilang maiyak nung malaman ko eh. Gustuin ko mang bumalik kagad noon dito. Ang kaso lang nagkaroon din po ng aberya. Huwag mo nang pakaisipin yon. Ngayon, Artem, mas mag-focus tayo sa pag-aalaga kay Teodore. Siyempre po ma'am, katulad ng pangako ko sa anak nyo, di ko pababayaan si Sir. At siyempre, kayo po, pati ang mag-aarang bahay na ito. Ako po ang mangangalaga nito, ma'am, Sir, kung bibigyan nyo po ako ng paintulot. Sisikapin ko maging malinis at maayos po ito. Salamat. Masayang-masaya talaga ako ngayon dahil nandito na kayo ulit ni Japet. Pagkatapos ng kumustahan ay nagpatid na nga ang lalaking baldado sa kanyang silid. Si Ginang Daphne naman ay saglit na nagpaalam dahil may kailangan lang daw tong asikasuhin. Nang nasa kwarto na sila at masiguro ni Ginoong Teodore na silang 3 na lang ang tao sa magarang bahay, ay seryoso niyang kinausap ang lalaking kasambahay. Doon na isiniwalat niya rito ang lahat ng kasamaan ng kanyang asawa na ikinagulat ni Artem. Hindi rin siya makapaniwala na magagawa ng amo niyang babae ang ganoong bagay. Kaya isang plano ang nabuo upang mapanagot nila ang may sala at matigil na ang kahibangan ni Ginang Daphne at ng kanyang kalaguyo. Pasado 7:30 ng gabi. Pagdating na magandang babae ay sinalubong kagad siya ni Artem at pinasunod sa opisina katulad ng utos ng amo niyang lalaki. Napatingin kagad si Ginang Daphne sa asawa niyang baldado na nakapwesto sa desk nito. Nakabihis ng maayos ang Ginoo katulad ng mga tipikal na sinusuot nito noong mga panahong nakakalakad pa ito. Nang mapatingin siya sa office sala set, ay nasipat niya kaagad ang hindi pamilyar na lalaking long hair at nakasalamin. Sa tapat naman ng nasabing lalaki ay nakaupo si Doc Ramirez, kaya napakunot noo siya at nagtaka ng bahagya. Lumapit kaagad siya sa asawa at bumeso rito. Pagkatapos noon ay pasimple niyang pinagmasdan ng kalaguyong doktor na wala ring ideya sa kung anong nangyayari. Darling, anong meron? Bakit nandito tayo sa office mo ngayon? Nakakain ka na ba at nakainom ng gamot? Yes, darling. As you can see, pinatawag ko si Doc Ramirez bilang itinuturing kong isa sa pinagkakatiwalaan kong tao. Yung katabi naman niya si Lucio. Mamaya, ipakikilala ko siya sa lahat. Maupo ka muna sa tabi ni Doc. Pagkaupo ng magandang babae ay pumeke ng ubo ang matandang lalaki bago lingunin si Artem na nakatayo lang sa nakasarang pinto ng opisina. Nang tumunguto sa kanya ay saka siya muling nagsalita. Nandito kayo dahil nararamdaman kong parabang bilang na lang ang mga araw ko rito sa mundo. Gusto kong pag-usapan sana natin ang mga bagay-bagay. Ang resort, ang maliit nating farm, at ang magarang bahay na ito. Kung kanino mapupunta since wala na si Josephine kung saan ipinamana ko sana ang resort at si Kerwin na kung saan ipapamana ko sana ang natitira kong maliliit na ari-arian kasama ang bahay na ito. Kailangan kong baguhin at mapagdesisyonan ang paglilipat ng mga titulo ng mga yon. Dahil sa sinabing yun ng matandang lalaki, ay napangiti ang kanyang asawa habang pasimpleng kinakalabit ng daliri sa paa ang kalaguyong doktor. Pero bago yon, may gusto akong linawin kaya nandito si Lucio. Nitong mga nakalipas na linggo, makailang beses na nagpaparamdam sa akin si Josephine. At nang mamatay naman si Kerwin, nagparamdam din siya. Darling, Doc, Artem, si Lucio ay isang medium at gusto kong ipatawag sa kanya
ang mga kaluluwa ni na Josephine at Kerwin para tanungin sila sa huling pagkakataon. At gusto kong saksi kayong lahat para alam natin pare-pareho at hindi ko masabi sa sarili ko na nasisiraan lang ako ng baito, epekto lang to ng mga gamot na iniinom ko. Dahil doon ay nanlaki mga mata ng kanyang asawa at ni Doc Ramirez. Hindi ba delikado ang gagawin natin, darling? Well-trained si Lucio at ginagawa niya ang ganitong bagay sa loob ng 20 years, kaya wala tayong magiging problema. Kapado na lang na napatingin ang magandang babae sa kanyang kalaguyo. At pagkatapos noon ay sinimulan na nga kaagad nila ang nasabing pagtatawag ng espiritu ng mga namatay na. Kaagad pinatay ni Artem ang lahat ng ilaw saka siya bumalik sa pwesto sa tapat ng pinto. Tanging ang nag-iisang kandila lang ang natira sa glass mini table na nasa pagitan ni Ginang Daphne, Dr. Ramirez, Ginoong Teodore at Lucio. Nagsimulang magbigkas ng dasal na Latin si Lucio at sa unang talata pa lang ng kanyang sinasabi ay nilukob na kaagad ng kakaibang lamig ang buong opisina. Alata sa itsura ni Ginang Daphne at ng doktor ang takot habang nagpapatuloy ang medium sa pagwika ng Latin. Habang lumalalim ang pagsasalita ay mas lalong bumibigat at lumalabig ang buong silid. Nang mamatay ang kandilang nagsisilbi nilang liwanag ay tumigil si Lucio. Ilang segundo silang nabalot ng nakabibinging katahimikan hanggang sa ilabas na ng medium ang antigong spirit calling bell. 12 beses niya itong pinakalansing habang tinatawag ang pangalan ni na Josephine at Kerwin. Darling, this is not right. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay bigla na lang sumindi ang kandila na nasa gitna nila. At ganun na lang ang gulat ng lahat nang makita nilang nakatayo ang kaluluwa ni na Josephine at Kerwin sa harap mismo na magkalaguyo. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita at matinding takot ang naramdaman ng magkalaguyo matapos hindi makapaniwala sa kanilang natatanaw. Sabihin niyo ang lahat ng nangyari. Kung paano kayo namatay at kung sino ang gumawa nito sa inyo. Binanggit nga ng mga kaluluwa ang mga kasamaang ginawa ng magkalaguyo dahil lang sa kasakiman nilang yon. At nang mabunyag na nga ang kanilang pagkakasala, ay halos manikluhod si Ginang Daphne sa kanyang asawa na tila naging bato ang puso. Mapapatawad ko pa siguro kung sa akin mo na lang ibinuhos lahat ng kasamaan yung dalawa eh. Pero dinamay mo ang mga inosenteng tao, lalo na ang sarili mong anak. Hindi ko kayo ipakukulong pero kahit kailan, ayaw ko na kayong makita pa. Dahil sa oras na magtagpo pa ang mga landas natin, may kalalagyan kayong dalawa. Pagkatapos sa mga pangyayari ay tinanggal ni Ginoong Teodore ang lahat ng karapatan ni Ginang Daphne sa ari-arian. Nagtago na nga rin sa malayo ang magkalaguyo at hindi na sila nakita pa kahit kailan. At dahil sa wala ng ibang mahal sa buhay na natitira, kaya naman ipinamana na lang ni Ginoong Teodore kay Japhet ang mga naipundar niyang ari-arian. Tuluyan na siyang naging baldado dahil sa epekto ng mga gamot na pinainom sa kanya. Gayunpaman ay nakapamuhay pa ng masaya ang Ginoo hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.